Miss, gusto mo bang sumakay? Ang cute. Mommy, gusto ko rin. Mga anak, uwi na tayo. Yay! Ikaw ba? Dr. Jiang, magandang araw po. Nga kayo na yung engagement party ni President Fu Qingzhou. Si President Fu ang nag-utos sa akin na sunduin ka, pupunta sa venue ng banquet. Chiang Shuxin? Enjoy mo ng mabuti. Ang lalaking inihanda ko para sa iyo. 5 taon na ang nakalipas, sinira mo ang lahat sa akin. Ngayon, babawiin ko ang utang ninyo sa akin. Lahat. Sige, sabihin kay President Fu, pupunta ako. Mga anak, si Mommy ay pupunta sa engagement party ng boss. Manatili kayo sa bahay at maging mabuti. Huwag tumakbo kung saan-saan. Naintindihan niyo ba? Opo, paalam, Mommy! Maghahanap ka na naman kay Daddy? Sinabi ni Mommy na huwag tayong maghanap kay Daddy. Ano ang alam mo, lumayo ka? Yung taong nakita natin sa airport ay si Daddy. Tama nga, nagsisinungaling si Mommy. Hindi patay si Daddy. Ang lalaking ito ay si Fu Qingzhou, CEO ng Fu Group, pinakamayaman sa Haicheng. Yun sa aking nilikhang sistema ng AI na pinakamahusay sa mundo, siya ang pinakamalamang na si Daddy natin. Wow, ang gwapo ni Daddy! Kuya, pupunta ba tayo kay Daddy? Sabay tayong pumunta kay Daddy para bigyan siya ng sorpresa. Anong sorpresa? Sorpresa? Siguradong gulat ang mangyayari. 6 na anak sa isang anak, nakakagulat na? Tama si third brother. Ang dami namin masyadong kapansin-pansin. Manatili muna tayo sa dilim. Hayaan si kuya na subukan. Kung anong klaseng tao si daddy. Hintayin natin ang balita niya. Go, go, go! Daddy? Sino ka ba? Hindi ako ang daddy mo. Ikaw ang daddy ko. Hindi nagkakamali ang AI system ko. Hindi. Ikaw. Ikaw ang daddy ko. Hindi ako. Ikaw nga. Hello, Lola? Fu Qingzhou, ikaw na batang makulit. Paano mo nagawang makipag-engage kay Jiang Shuxin ng lihim? Wala ka bang paggalang sa akin na lola mo? Sinasabi ko sa iyo, hindi maganda ang babaeng iyon. Hindi mo naman siya gusto. Bakit ka nakipag-engage sa kanya? Lola. Ginagawa ko lang ang responsibilidad ko kay Jiang Shuxin. Tutol ako. Hintayin mo ako. Pupunta ako dyan ngayon din. Hindi, Lola. Lola. Ito ba ang nahulog ng bata kanina? Nasaan si Daddy? President Fu, nasaan ang batang sumusunod sa'yo kanina? Naiwan niya ang kanyang jade pendant. Ito. Ang ibinigay ko sa babaeng yon nung gabing yon. Baka ang batang yon? Hanapin agad siya? Shusin, binabati kita. Sa wakas ay naka-engage ka na kay Presidente Fu.
Sa hinaharap, ikaw na ang magiging asawa ng presidente. Oo, isang tapak mo lang, nanginginig ang buong Haicheng. Dapat mo kaming ingatan. Kung hindi dahil sa matandang babae ng pamilya Fu, na humadlang sa akin para makapag-asawa sa Fu, paano ako maghihintay ng 5 taon? Huwag mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan daw. Ang galing. Bakit nandito ang babaeng ito? Alam ba niya ang katotohanan 5 taon na ang nakalipas? Gusto niyang agawin si Qingzhou. Bakit ka nandito? Siyempre, dumalo ako sa engagement party mo. Bakit hindi ako welcome? Jiang Yumian, ikaw, pinalaya sa bahay. Basurang babae. Anong karapatan mong dumalo sa engagement party ko? Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin ng mabuti? Noong araw ikaw at ang iyong ina, paano ninyo ako pinagkanulo? Ano ang sinabi mo? Hindi ko alam. Dahil nagpapanggap kang hindi alam, sasabihin ko sa lahat ang katotohanan. Mga kaibigan, sina Li Xiaolan at Jiang Zhizong ay nakipagkapit sa nagpapautang na si Brother Bao. Pinatay nila ang aking ina at inagaw ang kanyang kumpanya. Sila pa ang nagplano laban sa akin at sinira ang aking pagkabirhen. Itong 3 tao ay walang hiya at walang konsensya. Si Li Xiaolan pala ay sekretarya ni Sulian. Sinamantala ang sakit ni Sulian at sumiksik sa kama ni Jiang Qizhong. Kaya pala ang pagkamatay ni Sulian ay may lihim. Wag tumingin, wag tumingin. Lahat kayo, wag tumingin. Wag tumingin, wag tumingin. Lahat kayo, wag tumingin. Jiang Yumian, masama ang iyong pag-uugali. Sa tingin mo, maniniwala ang lahat sa mga bulaang ito? Sa harap ng matibay na ebidensya, binabaliktad mo ang itim at puti. Sa tingin ko, ang kapal ng mukha mo, hindi mo na kailangan ng foundation. Tigilan mo! Si Shuxin ay kapatid mong tunay. Naglaho ka ng 5 taon, ngayon ay lumitaw ka para lang sirain ang kasal ng kapatid mo. Ang iyong puso ba ay masyadong malupit? Ako ang masama. Noong hindi pa tapos ang 7th araw ng aking ina, ay nagmamadali ka ng pakasalan ang matandang kalaguyong ito. At pinalayas mo ako, ikaw na cute, ang aso kong kakainin ka, ay mandidiri. Mommy! Ikaw. Mga tao, palayasin ninyo siya. Hindi maganda. May masamang tao na nananakit kay Mommy. Humihingi ng tulong kay Five. Naunawaan, naunawaan. Darating agad. Tara na. Oo. Tigil! Masamang babae, wag mong saktan si Mommy. Aray! Anong ginagawa mo? Bumangon ka. Huwag kang masaktan. Bakit ka nandito? Sikreto. Shinshin, okay ka lang? Jiang Yumian, dinala mo pala ang maliit na cutie na ito. Ikaw. Ang cutie na ito ay parang mga 5 taong gulang. Baka kay Qingzhou. Hindi pwede. Hindi ko talaga siya pwedeng makita ang ina at anak na ito. Kayong dalawa, tumayo na agad. Palayasin niyo siya. Sino ang maglalakas loob? Aray, cutie. Jiang Yumian, sobra ka na yata. Ngayon ay ang kasal ng iyong kapatid at CEO Fu. Pwede bang
Huwag kang magulo dito. Para na lang itong kahilingan ng tatay. Isama mo ang maliit na cutie na ito. Umalis na kayo dito agad. Huwag mong hiyain ang pamilya Jiang. Bitawan mo si Mommy! Cutie, lakas loob ka. Layas. Si Yofu. Nahanap na ang kinaroroonan ng bata. Nasa banquet hall doon? Ikaw, munting cutie. Naglakas loob kang mang-istorbo ng kasal ng aking anak na babae. Tingnan mo, papatayin kita. Ang galing ni Mommy! Ikaw, munting cutie, pumarito ka. Jiang Yumian, huwag kang lalapit. Kung hindi, sasakalin ko siya. Ito ay uswing pang matanda. Walang kinalaman ng bata. Bitawan mo siya. Walang kinalaman, wala. Hindi pa nagkikita. Ang tigas ng ulo. Mommy! Tumahimik ka. Kung gagalawin mo siya, hindi kita patatawarin. Ha, talaga? Ngayon ipapakita ko sa'yo kung paano ko pagsasabihan ang munting cutie na ito. Hindi! Tigil. Tigil. Qingzhou, Sino ang nagpapahintulot na saktan mo ang anak ko? Qingzhou. Huhu, okay ka lang? Mommy, ayos lang ako. Si Daddy ang nagligtas sa akin. Huwag basta-basta tawaging daddy. Qingzhou. Ito ay isang cutie. Ay isang tagalabas. Kapag engaged na kayo ni Shushin, saka tayo magiging tunay na pamilya. Ang bangis mo naman. Hindi siya tagalabas. Siya ang aking anak. Sino ang nagsabing si Huhu ay anak mo? May ebidensya ka ba? Jiang Yumian, ano ang relasyon mo sa kanya? Ikaw na cutie. Nangangahas kang sakta ng anak ko. Jiang Yumian. Tumahimik ka? Ma! Sakit na sakit ako. Jiang Yumian, ikaw na cutie. Ano ba ang ginawa mo sa amin? Mangahas kang sakta ng anak ko. Sapat na ang parusang ito para sa inyo. Makikipaglaban ako sa'yo? Tama na. Jiang Shuxin, kung patuloy kang magpapakagulo, kakanselahin namin ang engagement. Qingzhou, ikaw, para sa cutie na ito, ay kakanselahin ang engagement sa akin? Ano ang ginawa mo? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Ang cute ng pamilyang ito. Puro cutie. Ang cute! Ito ang jade pendant ni Huhu. Noong gabing 5 taon na ang nakalipas, ang babaeng iyon ay ikaw. 'Di ba? Diyos ko, siya pala ang lalaki nung gabing yon? Ayoko na si Jiang Shuxin ay maging stepmom ng baby ko. Takbo na! Daddy! Huwag mo akong tawaging daddy. Ang jade pendant na ito ay hindi kay Huhu. Nagkamali ka? Aalis na ako. Sandali. Hindi pa malinaw ang sinabi. Bawal umalis. Sandali. Hindi pa malinaw ang sinabi. Bawal umalis. Qingzhou, makinig ka, ipapaliwanag ko sa'yo. Wala akong oras para makinig sa iyong paliwanag. Fuzong. Ipasuri ang DNA ng bata at alamin ang tungkol sa pamilya Jiang. Opo. Hoy, Hindi maganda, Mr. Fu. Si Mrs. Fu ay nakatakas mula sa ospital.
Tumakas nga. Magpadala agad ng tao para hanapin siya. Pupunta ako sa ospital. Kuya, Mami! Kuya, nandito na kami. Nasaan si Mami? Nasaan si kuya? Nasaan si Daddy? Nasaan si ate? Dito, nawawala ako. Lola. Mangmang, Mami, nasa tabi ako ng kalsada. Nakapagligtas ako ng isang lola. Ngayon, nasa ospital. Pumunta ka na rito at bayaran ang kanyang bill. si Mengmeng na naman ang nagligtas ng buhay. Ang bait mo naman. Sige, maghintay ka lang kay Mommy. Si Kuya at si Mommy. Darating na kami dyan. Oo. Brat, bawal nang mag-akala ng tatay. Naiintindihan mo ba? Pero mommy, ang AI Smart Data Analysis ko, siya ang aming tatay. Tiyak na tama ito. Kuya, saan kayo pumunta ni Mami? Pupunta kami ni mommy sa ospital. Bilisan ninyo pumunta rito para magkita. Ay, padala ko sa iyo ang address. Sige. Lola, gising ka na. Mayroon ka bang masakit sa katawan? Aray, batang babae. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya ikaw ang aking tagapagligtas. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Mengmeng. Ah, Mengmeng. Gusto mo bang sumama sa lola pa uwi? Bibigyan kita ng malaking villa. Gagawin kitang prinsesa sa magandang kastilyo, ang pinakamagandang munting prinsesa. Lola, may sarili akong bahay. Hindi ako makakasama sa iyo. Mengmeng, Mami! Kuya, ito ang lola na aking iniligtas. Pero parang may problema ang kanyang isip. Pinipilit niya akong sumama sa kanya pa uwi. Magandang araw po, Lola. Ang pangalan ko ay Huhu. Ay, ang batang ito ay kamukha ni Qingzhou noong bata pa siya. So may tiyak na apo ko sa tuhod. Ito ay tiyak na asawa ng apo ko. Lola, maaari ko po bang malaman ang inyong pamilya? Ay, asawa ng apo ko. Ang ganda mo talaga. Ang sariwa ng iyong balat. Han, kamukha mo ang aking apo noong bata. Para kayong hinulma sa iisang amag. Napakagaling. Sa wakas, may apo na ako sa tuhod. Not apo sa tuhod na babae. Napakagaling. Lola, hindi ako ang asawa ng iyong apo. Hindi rin sila ang iyong apo sa tuhod. Nagkakamali kayo. Imposible. Asawa ng apo. Ito ang dote. 1 bilyon at 800 milyon. Kung hindi sapat, dagdagan ko pa 1 bilyon at 800 milyon. Hawakan mo. Tatawagan ko na siya para sabihin sa apo ko na pumunta at kunin ang marriage certificate ninyo. Ay, Lola, hindi po iyan totoo. Ganito po kasi. Hindi po iyan totoo. Ganito po kasi. Hindi po iyan. Ay, naintindihan ko na. Tiyak na iyon ang batang iyon na nanakit sa puso mo. Tatawagan ko na siya at papuntahin dito. Lalong lumalaki ang hindi pagkakaunawaan. Kapag dumating ang apo niya, kailangan kong ipaliwanag ng malinaw. Hello, Lola? Walang kwentang apo. Bilisan mo at umuwi dito. Natagpuan ko ang asawa mo at ang aking apo sa tuhod na lalaki at babae. Pupunta na ako agad. Ikaw, bastos na apo. Kinagalit mo ako. Ikaw, walang hiya. Hindi pwede yon. Isa lang ang apo ko. Lola, sino ko nanggulo sa iyo? Bakit galit na galit ka? Papatayin ko siya. May kapal ka pang magtanong? Ikaw, ang asawa mo at mga anak ay itinago mo sa labas at hindi mo ako pinapakitaan? Iniisip mo bang ako ay may demensya at nakakahiya sa iyo, ha? Paano naman mangyayari iyon? Lola, natagpuan ko na ang babaeng pinaghihinalaang ng anak ng aking anak.
Paano naman naging posible? May isa pa? Tiyak na scam yon. Sa tingin ko, ikaw ang nandaya sa akin. At yung mga bata ay kamukha ng dati mong itsura nung bata ka. Hindi ka pa umaamin, Nasaan ang sinasabi mong tao? nagbayad ng bayarin para sa akin, babalik din agad. Binabalaan kita, dapat maging mabuti ka sa kanila. Kung hindi, lahat ng aking ari-arian, ibibigay lahat sa kanila. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Itong babaeng manloloko, talagang napakagaling ng kanyang paraan. Lola, kung gusto nating magkaroon ng apo sa tuhod, ang kailangan lang natin ay ang batang yon. Tungkol naman sa babaeng iyon, kalimutan na lang. Ikaw, Si Daddy? Ay? Bakit siya? Alam ko na. Tiyak na papayagan niya si Jiang Shusen na maging stepmom ng aking anak. Hindi pwede. Kailangan kong tumakas. Tatay, nanay, takbo. Tatay, nanay, takbo. bilis, bilis. Ay, apo sa tuhod. Huwag kang tatakas. Ikaw, Mr. Foot, ang galing ng pagkakataon. Nagkita na naman tayo. Okay ka lang ba? Mr. Fu, ganito kasi. Nasaan ang anak ko na nagligtas sa lola mo? At nagbayad ng hospital bill? Kung wala naman ng iba, una na ako. Ay, hindi ka pwede umalis. Sumama ka sa amin sa Fu Mansion. Ipinapangako ko, ang dalawang batang ito ay makikilala bilang apo. Lola Fu, sina Mengmeng at Huhu ay hindi ninyo apo sa tuhod. Nagkakamali kayo? Dr. Jiang, ang dalawang batang ito ay kamukhang kamukha ko. Sa tingin ko, kailangan mong manatili at magpaliwanag bago umalis. Mr. Fu, pakiusap o nawain ninyo? Doktor lang ako na inyong inupahan. Wala talaga akong obligasyon na makipaglaro sa inyo. Bitawan mo ako. Dr. Jiang, kailangan gamutin ang lola. Pero kung akin ba ang mga bata, dapat ding linawin. Mr. Fu, wala tayong relasyon dati? Paano magkakaroon ng dalawang batang ito? Sa tingin ko, nag-i-imagine ka lang ng anak? May tatay ang dalawang batang ito. Sigo mo, Yuan. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong mag-imbestiga. Kaya, pakibitiwan na kami. Bitawan mo? Mr. Fu, resulta na ng DNA test? Ano? DNA test. Akin ang dalawang batang ito, ano pa ang masasabi mo? Gumawa siya ng ulat ng DNA test ng palihim. Ang lalaking ito, tulad ni Jiang Shusen, napakatuso. Mr. Fu, sina Huhu at Mengmeng ay mga anak ko at ng asawa ko. Ang ulat na ito ay may mali. Jiang Yumian, ang ulat mula sa ospital ay tiyak na walang pagkakamali. Nasasaktan mo ako. Masamang tatay, sinasaktan si mommy. Hindi kita gusto. Daddy, wag mong saktan si Mommy. Si Mommy lang ang nag-aalaga sa amin. Napakahirap. Sa pinakamahirap na pagkakataon, gusto pa niyang magbenta ng kidney para sa amin. Bastos kang bata. Pumatong ka sa apo kong asawa. Ang unang tuntunin ng pamilya Fu ay maging mabuti sa asawa. Pakasalan mo na si Mian Mian. Kung hindi, itatakwil kita bilang apo. Lola, gusto ko lang malaman kung kanino talaga ang bata. Buwisit. Gusto mo lang pakasalan si Jiang Shuxin, ang masamang babae na iyan? Sinasabi ko sa iyo, habang ako'y naririto, hindi siya makapapasok sa pintuan ng pamilya Fu. Hindi siya makapapasok sa pintuan ng pamilya Fu. Lola, dahan-dahan lang sa pagsasalita. Huwag mo akong hawakan. Wala akong ganitong walang galang na apo. Ay! Mommy! Ang sakit ng tiyan ko. Buti naman. Mengmeng, tiis ka muna. Dadalhin kita ni Mommy sa banyo. Lola, mauuna na kami. Oy, manugang. Hintayin mo ako. Sasama ako. Lola, saan kayo pupunta? Bantayan mong mabuti, ah. Lola, mauna na kayo sa kwarto para magpahinga.
dahan-dahan. Ikaw! Sige, sige. Nasaan si Jiang Yumian at ang dalawang bata? Nasa banyo pa? Ang tagal na nasa banyo? Ikaw? Pumasok at tingnan. Ako? Ako ba yung papasok? Banyo ng babae. Hehe. Banyo ng lalaki? Pumasok. Fuzong, may problema? Walang tao sa banyo. Buwisit na babae. Tumakas kasama ang aking mga anak. Kapag nahuli ko siya, hindi ko siya patatawarin. Pervert. Kayo dalawa? Mga cute na walang alam? Hindi pa nakakita ng babaeng sobrang lalaki? Oo nga. Tabi. Pervert. Baby, ang daddy ninyo ay pakakasalan si Jiang Shuxin na masamang babae. Kung malaman niyang nandito kayo, tiyak na aabuso niya kayo. Kaya huwag basta-basta mag-claim ng daddy. Huwag mo ring sabihin sa kanya na may iba pang bata sa bahay. Naintindihan mo ba? Bad Papa! Sayang naman na kami ni Kuya. Gusto pa namin siyang tulungang manligaw kay Mommy. Ayaw na ni Mengmeng kay Bad Papa. Mommy, huwag kang mag-alala. Hindi rin ako magsasalita. Tara na. Aray. Kasalanan ito ni Jiang Yumian, ang babaeng iyan. Sinira ang engagement party ko. Kung makita ko siya ulit, hindi ko siya patatawarin. Dati, napapatay ko ang nanay niya. Ngayon, kayang patayin siya at ang batang iyon. Ay, pasensya na. Ikaw pala? Ang cute mong bata. Nakakainis. Ikaw ba ang makikita ko dito? Mommy! Ang pangit na tita na ito ay nagmumura. Mengmeng, huwag nating tularan siya. Walang modo. Oy, saan nanggaling ang cute na batang ito? Ito ay galing kay Chingzo na regalo sa akin para sa kaarawan. Nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ngayon, sinira mo ito? Mag-ingat ka. Papayagan ko si Chingzo na kayo ng 3 mong anak ipadala sa ibang bansa para bayaran ang utang. Maniwala ka ba kung tatawag ako? Fu Qingzhou, agad nakakanselahin ang engagement natin. Sino ka ba sa tingin mo? Huwag mong isipin na si Chingzhou nagsalita para sa'yo sa party at nagsimula kang mangarap ng gising na gusto ka na niya. Jiang Yumian, si Qingzhou, ako ang gusto niya. At hindi siya mag-aalaga ng anak ng iba. Ikaw, anak ng babaeng walang hiya, naglakas loob kang mang-insulto sa anak ko. Ikaw, walang hiya. Naglakas loob kang hampasin ng anak ko? Bawal mong apihin si Mommy. Matandang tiyahin, lakas loob mong apihin si Mommy ko. Ikaw, walang hiya. Uulitin mo pa. Sa pagkakataong ito, hindi na kita patatawarin. Mamatay ka na. Qingzhou, Papa, yung dalawang masasamang tiyahin, hinampas si Mommy at si Kuya. Kailangan mong protektahan si Mommy. Papa, dumating na ang pagkakataon mong maging bayani. Sige, magsikap ka. tahimik kayong dalawa. Qingzhou, paano mo sila hinayaan na tawagin kang papa? Jiang Shuxin, 5 taon na ang nakakaraan sa hotel. Ang babaeng iyon noong gabing iyon, ikaw ba siya? Siyempre ako iyon. Qingzhou, huwag mong pakinggan itong si Jiang Yumian na nagsisinungaling. Sa tingin ko, puro kasinungalingan siya. Gusto niyang sirain ang relasyon natin. Bakit ang paternity test ay nagpapakita ng resulta na si Huhu ay anak ko? Isa pa,
Nasaan ang jade na ibinigay ko sa'yo noong gabing yon? Nasa kay Huhu yon. Ang munting sinta na ito ay talaga kay Qingzhou. Qingzhou, hindi ko alam. Qingzhou. Ang munting sinta na ito ay laging naiinggit kay Shuxin. Alam na ikaw ang fiancé niya, may kapangyarihan at kayamanan. Kaya sinuhulan ang mga tao upang pikiin ang resulta ng DNA. Gustong dumikit sa'yo para tulungan kang magpalaki ng anak. Tama na nga, Qingzhou. Ang munting sinta na ito ay doktor. Tiyak na ginamit niya ang kanyang koneksyon upang pekiin ang DNA report. At tiyak na ninakaw din niya ang jade. Ang paternity test ay pinagawa ko. Hindi maaring magkamali. Xiang Yumian, ang babaeng yon noong gabing 5 taon na ang nakaraan. Ikaw ba talaga siya? Isipin mong mabuti bago sumagot. Mapangahas na mamamayan, Xiang Yumian. Ang babaeng iyon noong gabing 5 taon na ang nakaraan. Ikaw ba talaga iyon? Isipin mong mabuti bago sumagot. Hindi. Nagsisinungaling ka pa. Pugutan. Wag! Wag! Panginoon, inosente ako. Inosente ako? Fudzong, aamin na ako. Inaamin ko na ang lahat. Nung mga panahong iyon, hindi ako marunong. Matapos mamatay ang aking ina, pinalayas ako sa aming bahay, nag-iisa at walang kasama, walang maaasahan. Nakikita ko ang ibang tao na may mainit na tahanan. Gusto ko ring maranasan ang pakiramdam ng pagiging ina. Kaya, nang pumunta ka sa hotel kasama si Jiang Shuxin, pagkatapos ng relasyon ninyo, palihim akong pumasok sa inyong hotel, ninakaw ko ang iyong Jin, at doon na ipanganak si Huho. Kaya ang jade na yon ay ninakaw ko rin ng nagkataon. Ano bang nangyari sa munting sinta na ito? Bakit bigla niya akong tinutulungan? Bahala na, wag na lang. Magpanggap na lang ako kay Qingzhou. Sasabihin ko na noong magising ako noong araw na iyon, may nakita akong isang tao na tumakbo palabas ng palihim. Ikaw pala iyon. Ikaw itong magnanakaw ng Jin. Hindi ba ninyo naisip na ang mga kasinungalingang ito na inyong ginagawa ay napakalokoha? Inisip ninyo na tanga ko? Futsong, totoo ang lahat ng sinabi ko. Sumusumpa ako. Qingzhou, totoo ang sinabi niya. Ang Jiang Yumian na ito, noong una ay magulo ang kanyang personal na buhay at tumakas kasama ang ibang lalaki. Bumalik na ako ngayon at may dala akong 2 cute. Qingzhou, huwag mong gawing tatay ang 2 cute na ito ng basta-basta. Lakas loob mong murahin ang anak ko? Ano kung murahin ko sila? Jiang Yumian, ilang lalaki ang nakasama mo sa kama? Alam mo naman, di ba? Oo nga, Qingzhou. Huwag kang magpapalinlang sa babaeng bayaran na ito. Xiang Yumian, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Saan ba talaga nanggaling si Huhu? At saka, si Mengmeng ba talaga ang anak ko? Daddy! Hindi, hindi! Hindi pwedeng malaman ni Fu Qingzhou na si Mengmeng at ang iba pang mga bata ay kanyang mga anak. Fudzong, si Huhu ay gawa sa artificial insemination. Hindi ito maaring peke. Si Mengmeng naman ay anak ko sa asawa ko at hindi rin ito maaring peke. Dahil si Huhu ay kay Qingzhou, hindi dapat siya nakatira sa labas. Kaya dapat na siyang iuwi agad at ipaampon kay Shuxin upang hindi siya manatili sa kamay ng babaeng ito at masira ang kanyang pagkatao. Oo nga, Qingzhou, tama ang sinabi ng nanay ko. Dahil si Huhu ay anak mo, bakit hindi na lang ako ang mag-alaga sa kanya? Ipinapangako ko na ituturing ko siyang sarili kong anak. Xiang Yumian, ibalik mo na ang bata. Xiang Yumian, ibalik mo na ang bata. Hindi ko pwedeng hayaan na ang anak ng pamilya Fu ay nasa labas. Hindi ko kayo papayag na kunin ang anak ko. Hoy! Bitawan si Huhu, bitawan ang kuya ko. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ang kuya ko! Mang. Mengmeng, okay ka lang ba? Mami, siya ang nagtulak sa akin. Ikaw mismo ang natumba. Huwag mo akong sisihin. Huwag mong idamay ang nanay ko. Kinagat mo ako. Ikaw, munting cute. Qingzhou, si Huhu ang unang kumagat sa akin. Tingnan mo ang kamay ko.
Si Huhu ay anak ko. Subukan mo lang siyang galawin, makikita mo. Aba, nanay? Kingzo, paano mo nagawa iyon? Ang nanay ko ay may mabuting intensyon. Gusto niyang ibalik si Huhu sa pamilya Fu. Paano mo nagawa ito sa akin? Ang anak ko, si Fu Qingzhou, ako mismo ang mag-alaga. Hindi na kailangan ang tulong ninyo. Lumabas kayo. Kingzo, Umalis ka rin. Fuzong, paki. Umalis ka rin. Hindi mo kailangan umalis. Palayasin mo silang dalawa. Opo. Okay ka lang ba? Okay lang. Ate, nasugatan ang tuhod mo. Mr. Fu, pakiusap alagaan mo ang fiancé mo at ang kanyang nanay. Huwag na kayong makialam sa kapayapaan namin ng anak ko. Kung hindi, hindi ko sila pakikitunguhan ng mabuti. Kanina, sila ang nagpasya sa sarili nila. Nasugatan ng bata. Bandahan mo na ang sugat. Mami, kuya, nandito na kami. Nasaan si Mami? Nasaan si kuya? Nasaan si Singshing? Ay, naligaw din si Singshing. Baby, medyo masakit ah. Huwag kang matakot, nandito si Mommy. Tiis ka lang. Kung si Jiang Yumian, ang ina ng anak ko, at ang babae noong gabing iyon, yun ang pinakamagandang resulta. Ito ay gas-gas lang, disimpektahin lang. Ingat na huwag mabasa. Salamat, Doktor. Walang anuman. Lalabas ako para sumagot ng tawag. Siya satin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jiang Yumian, at ang babae noong gabing iyon, 5 taon na ang nakakaraan. Kung si Jiang Shushin ba talaga? Hello, Longlong. Ano yon? Mami, ako at ang mga kapatid ko, nakarating na sa ospital. Bakit hindi kayo mahanap? Ano, bakit kayo pumunta sa ospital? Sinabi ni Kuya na may problema si Mami. Kailangan ng tulong. Pumunta muna kami sa hotel. Hindi kayo natagpuan. Pinaalis kami ni Kuya papuntang ospital. Hindi pa rin kayo natagpuan. Kalokohan, umuwi na kayo agad? Mamaya ko na dadalhin. Sina Mengmeng at Huhu pa uwi. Narinig ba niya ang lahat kanina? Bakit ka nakikinig sa usapan ko? Lumabas lang ako ng pagkakataon. Buti hindi niya narinig. Kung hindi, malalantad din sina Longlong at ang iba. President Fu, isasama ko muna sina Mengmeng at Huhu pa uwi. Si Mengmeng ay nasugatan. Ihahatid ko kayo? Ay, President Fu, huwag na kayong mag-abala. Magtataksi na lang kami. Hindi ito abala. Sa sobrang pagsisikap mong pigilan akong pumunta sa inyo, baka may nakatago ka pang ibang bata. Paano naman mangyayari iyon? Mabuti naman. Tayo na. Ay, President Fu. Nasa bahay ang asawa ko, baka hindi maginhawa na mag-uwi ng ibang lalaki sa bahay. Ipapaliwanag ko sa asawa mo. Wala akong kinalaman sa'yo. Alis na? Diyos ko. Longlong, Dudu, Bebe, Xing. Huwag kayong nasa bahay. Longlong, si President Fu ay naghahanap sa atin ng gulo. Ikaw at ang mga kapatid mong lalaki, huwag na kayong umuwi. Anong ginagawa mong palihim? Wala. Gumuyuan, bilis, pumunta ka sa bahay namin para sumagip. Ang tatay ng mga bata ay pupunta sa bahay para agawin ng mga bata sa akin. Anong ginagawa mo? Wala.
Ang pakiramdam na ito ay napakapamilyar. Pasensya na, President Fu. May asong gala sa harap kanina. Isipin na lang na hinalikan ka ng aso. Ay, Jiang Yumian, hindi pa kita nandidiri. Nandidiri na ako. President Fu, may fiancé ka? May asawa ako. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Mag-ingat sa pagmamaneho. Ibawas ang 5,000 sa sweldo ngayong buwan. Opo. Honor buhay ang empleyado doon ni Bradian. Ay. Etong si Gumuyuan. Sa oras ng krisis, bigo siya? Ay, hindi pwede. Hindi dapat pumunta si Fu Qingzhou sa bahay natin. Ay. President Fu, pasensya na talaga. Mukhang sira ang lock ng pinto namin. Mommy? Pagod ka na, di konting pagsasalita. Walang problema. Maaari akong maghanap ng magbubukas ng lock. President Fu, dahil naihatid na naman kayo, baka mauna na kayong umuwi? Iniligtas ko ang anak mo. Hindi naman labis na pumasok at uminom ng tubig. Ay, President Fu, pasensya na talaga. Baka uminom na lang kayo sa inyo? Mommy, anong ginagawa mo? Ito ang bahay natin. Pakibuksan ang pinto. Ikaw ang mommy niya. Siyempre hindi. Daddy, sinusundo mo ba kami para umuwi? Ay. Isang anak na naman ang nalantad. Ay. Isang anak na naman ang nalantad? Sing-sing, huwag kang sumigaw. Pero kamukha niya si Daddy. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Siya ay anak ko at ng aking asawa na ang pangalan ay Sing-sing. Tawagin mo siyang Tito. Tito. Ikaw itong babae. Walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Tara na. Shin. Mang Meng, kayo tatlo, pumunta muna sa kwarto at maglaro. May sasabihin ako kay mommy. Dahan-dahan, huwag mahulog. Jiang Yumian, si Xingxing at Huhu ay kamukhang kamukha ko. Wala ka bang sasabihin? Fuzong, si Huhu lang ang anak mo. Si Sing-sing at Meng-meng ay anak ko at ng aking asawa. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang tumawag sa kanya para bumalik. Huwag mo nang tawagin ang asawa mo. Ako na ang mag-ayos ng tao para gumawa ng DNA paternity test. Kung sina Sing-sing, Huhu at Meng-meng ay mga anak ko, bibigyan kita ng 3 bilyon. At dadalhin ko sila sa bahay ng Fu. Panaginip. Ang ba't mayakin? Walang sino man ang makakakuha sa kanila. Makipag-agawan sa akin. Kaya mo ba? Ang Fu Group ay may dandang gintong abogado. Totoo, hindi kita kayang agawan. Pero ano ang karapatan mo? Naagawan sila sa akin? Sa nakalipas na 5 taon, ako ang nag-alaga sa kanila ng puspusan. Ikaw? Ano ang ginawa mo? Jiang Yumian, kung hindi ka lihim na nanganak at itinago ito sa loob ng 5 taon, sa loob ng 5 taon na ito, paano ko magagawa na hindi gampanan ang responsibilidad bilang ama? Jiang Yumian, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sa madaling salita, pagkalipas ng 3 araw, dadalhin ko sina Xingxing, Huhu, and Meng-meng pabalik sa bahay ng Fu. Walang sino man ang makakakuha sa kanila. Lalo na, hindi ko hahayaang maging stepmother nila si Jiang Shuxin. Para kay Jiang Shuxin, tungkulin lang ang nararamdaman ko. Kung ayaw mong siya ang mag-alaga sa mga bata, hindi ko siya hahayaang makialam. Kung gayon, huwag mo ring asahan na madadala mo sila. Mukhang hindi ikaw ang masusunod. Fuzong, Magpadala ng tao na bantayan ang babaeng ito. Tiyakin hindi siya tatakas.
Opo, Tama nga pala. Agad na gawing mga kwarto pambata ang mga kwarto sa bahay. And saka dalhin ang pinakamahal na mga laruan, ang pinakamagagandang damit pambabae. Lahat ito. walang problema. Hindi ako naniniwala na sa ilalim ng aking mga regalo at lambing, hindi ako tatanggapin ng mga bata bilang daddy nila. Paano ba? Bigla kong na-expose ang tatlo. Mami, okay ka lang ba? Okay lang si Mommy. At saka, si Fuzong ay hindi ang daddy ninyo. Huwag basta-basta tatawag ng daddy sa iba. Narinig nyo ba? Narinig namin, Mommy. Mabuti na lang at may 3 pa akong baby. Kung hindi, baka ako'y mahuli lahat ng asong yon na si Fuking Zhou. Lola, bakit hindi ka nagpagaling sa ospital at umuwi ka na lang? Wala akong sakit. Nasaan ang aking apo sa tuhod at manugang? Lola, huwag kayong mag-alala. Inihatid ko po sila ng ligtas sa bahay. Pero napansin ko, mukhang nanganak si Jiang Yumian ng 3 magkakambal. Si Shinshin, Huhu at Mengmeng ay magkakasing edad. Malamang na silang lahat ay aking mga anak. May isa pa pala. Ha, ang aking mabait na apo. Ang galing mo talaga. Bakit hindi mo sila dinala? Para sabay kayong umuwi? Ayaw ni Jiang Yumian. Xiaohe, anong nangyari? Lola Fu, sinabi ni Fuzong na bibigyan niya si Miss Jiang ng 3 bilyon. Pag Katie's, ay dadalhin ang 3 bata sa bahay ng Fu. Pinalayas siya ni Miss Jiang. Peste. Ang bobo mo? 3 bilyon? Kulang pa. Naghirap na ba ang pamilya Fu natin? Kulang pa ang 3 bilyon. Narito ang 30 bilyon, kunin mo. Siguraduhin mong maiuwi mo ang mag-ina. Lola, may problema sa pagkatao ni Jiang Yumian. Tingnan mo siya nitong mga nakaraang taon, sadyang itinago ang pagkakaroon ng mga anak. Kung papakasalan siya ng pamilya Fu, maaaring makaapekto sa kinabukasan ng mga bata. Pesteng bata. Siya mag-isa ang nagpalaki ng 3 bata. Madali ba? Kung may problema sa kanyang pagkatao, dapat matagal na siyang dumikit sa iyo dahil sa mga anak. Talaga naman. Mukhang may punto ka. Ay naku, heto na naman. Meron talagang punto. Ang asin na nakain ko ay mas marami kaysa kanin na nakain mo. Mas tama ang aking paghusga sa tao kaysa sa iyo. At naglakas loob ka pang magduda sa akin. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang hindi palipas ang aking galing. Ay Lola, may trabaho pa ako Lola. 'Di ba? Nakita mo, sige paluin mo siya, kaya niya. Samahan mo akong mag-ensayo. Mauna na ako Lola. Dahan-dahan lang. Ikaw! Fuzong, teka, hintayin mo ako. Ay wag. Pesteng bata, akala mo ba ikaw lang ang aasahan ko? Ako na mismo. Kaya ko rin silang ina at anak na ayusin. Masamang tatay na nangapi sa mami at kapatid kong babae. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Bata, sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Fu Qingzhou. Bata, ang pagkikita sa aming CEO ay kailangan ng appointment. Umuwi ka at sabihin kay Fu Qingzhou na humingi ng tawad agad sa mami ko. Kung hindi, pagbabayaran niya ito. Humingi ng tawad agad sa mami ko? Kung hindi, pagbabayaran ko siya. Bata, ang cute mo naman. Minamaliit mo ba ako? Ay, nahuli mo ako. Sandali lang. Hihilingin ninyo akong pumasok. Ang kakaibang bata naman. Nakahack ito. Paano naman nangyari iyon? Ang Fu Group natin ay isa sa nangungunang 10 kumpanya sa mundo. Meron itong pinakamalakas na defense system. Sinong hacker ang makakalusot sa atin?
Ito ay talagang nahack. Sira na. Kung ihihinto ang trading, malaking lugi. Masama na. Presidente Fu, na-hack ang network ng kumpanya. Ang ngayon ay paralisado ang sistema. Lahat ng transaksyon ay hindi na magagawa. Malaking lugi. Ipatawag agad ang IT department para imbestigahan. Napakalakas ng kalaban, hindi mapigilan. Ang virus na ito ay hindi pa nakita sa merkado. Nawalan na ng 10 bilyon. Kung hindi maibalik, malamang ang buong IT department natin ay mapapahamak. Hindi naman. Ang sistema ng kumpanya natin ay talagang na-hack. Ang buong network ng kumpanya ay paralisado. 10 minuto lang, nawala na ng bilyon. Presidente Fu, ang network ng kumpanya ay paralisado. Maaring gawa ito ng isang tao sa lobby. Ngunit siya, Papuntahin ng security, dalhin siya rita. opo, Ikaw, ang nag-hack ng network ng kumpanya namin. Ikaw pala ang masamang tatay. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng tignan ng ganito. Kulang sa presensya. Ako minamaliit mo ba ang bata? Mukhang pamilyar ang batang ito. Medyo kamukha si Tiger. Bata, ano pangalan ng mga magulang mo? Huwag kang makikipag-ugnayan sa akin. Dumating ako para balaan ka. Huwag mong saktan ng mami ko. Kung maglalakas loob kang, alisin kami sa tabi ni mami. Ipabang karote ko ang kumpanya mo. Ang yabang ng batang ito. Kamukha mo talaga, Presidente Fu. Mas gwapo ako sa kanya. Ang mommy mo ba ay si Jiang Yumian? Hindi. Presidente Fu, ang lugi ay umabot na sa 20 bilyon. Ito. Bata, hindi na kita sasaktan ng mommy mo at hindi na kita agawin mula sa kanya. Huwag ka nang magulo, okay? Baliw na ba si Presidente Fu? Talagang naniwala siya sa sinasabi ng bata? Marunong ka. Ayos na. President Fu, akala kang bumalik sa normal. Naniwala ka na ba? Naniwala na ako, bata. Saan bahay mo? Papasamahan kita pa uwi. Huwag na. Tandaan mo ito. Huwag kang magsisira ng pangako. Kung hindi sa susunod, babagsakin ko ang kumpanya mo. Ihanda ang sasakyan. Sundan ang batang ito. Opo. Punong katiwala. Ang bagay na pinag-utusan kong imbestigahan mo. Kumusta na ang investigasyon mo? Naimbestiga ko na lahat. Si Miss Jiang, sa loob at labas ng bansa, ay walang record ng kasal. Sige. Sama ka sa akin sa bahay ng manugang kong babae. Lola, kaming dalawa ay pupunta ng walang dala? Ang manugang kong babae ay isang taong may prinsipyo, hindi niya papansinin ang maliit na dote. Pero, huwag kang mag-alala. Ako, ang matandang babae, ang haharap, ay katumbas ng 2. Hindi, 3. Tiyak na kaya kong sila iuwi sa bahay. Tara. Ay, Lola Fu? Bakit ka narito? Naku, ang manugang ko. Kailangan mong ipagtanggol ako. Si King Joe, ang bastos na bata, ay walang utang na loob. Inaakala niya akong mahina ang ulo at inaakala niyang madaldal ako. Pipilitin niya akong dalhin sa bahay ampunan. Nabalitaan ko na ang mga caregiver doon ay nananakit ng matatanda. Nanakit sila ng malupit. Paano siya naging ganito? Masyado na siyang malupit. Oh, sobra na nga. Sabi mo, ako ang kanyang tunay na lola
Kung hindi niya ako aalagaan, sino pa? Ginang Fu, meron ka pa bang iba pang kamag-anak? Maaari kitang tulungang makipag-ugnayan. Wala na. Ang pamilya Fu namin ay nag-iisang apo sa 10 henerasyon. O ngayon, si Qingzhou na lang ang natitira na isang apo. At ikaw, manugang na, nag-iisa, ay manugang, maawa ka. Tingnan mo kung maaari, payagan akong manatili sandali. Naku! Diyos ko! Ang hirap ng buhay ko. Nagkaroon ako ng ganitong walang utang na loob na apo. Bago ako pumasok sa bahay ampunan, gusto ko lang makita ang mga apo ko, hindi man lang magawa. Tama na, tama na. Mas mabuti pa sigurong mamatay na lang. Ginang Fu, huwag po kayong ganyan, huwag po. Manugang, ayokong pahirapan ka. Gusto ko lang makita ang mga apo ko at makasama sila sa kaligayahan ng pamilya. Madam Fu, hindi naman sa ayaw kitang bigyan ng paraan, pero kung papapasukin ko si Fulao, malalaman na lahat ang tungkol sa mga bata. Manugang na babae, ibig sabihin pumayag ka nang pumasok ako? Ay, Madam Fu. Ang mga bata ay lumabas na para maglaro. Wala sila sa bahay. Manugang, ako ay malapit na sa 80 at ang panahon ko kasama ang mga apo ay hindi na gaanong mahaba. Nakikiusap ako sa iyo, papasukin mo ako upang makita ang mga apo. Madam Fu, huwag kang ganyan. Aray. Madam Fu. Tara na. Kamusta ang mga apo? Kamusta, Lola sa tuhod? 1, 2, 3, 4, 5. Manugang, lahat ba ito ay mga anak ni Qingzhou? Ay nako, ay nako. Buti na lang wala si Longlong. Kung hindi, malalaman lahat. Hindi po, Madam Fu. Si Huhu lang ang anak ni Fuzong. Ang iba ay akin at ng aking asawa. Huwag mo akong lokohin. Hindi ka pa kasal. Nagpadala na ako ng tao para magsiyasat tungkol sa iyong katayuan sa pag-aasawa sa China. Madam Fu, ikinasal ako sa ibang bansa. Sa ibang bansa? Siniyasat ko na rin ang ibang bansa. Mas matanda, mas maraming alam. Mukhang hindi na maitatago kay Fulao. Manugang, ang mga batang ito ay kamukha ni Qingzhou noong bata pa siya. Eksaktong-eksakto. Alam ko, ang batang iyon, tiyak na nasaktan ang iyong puso. Kaya mo dinala ang mga bata at hindi mo kami kinilala. Naku, pinaghirapan mo. Pero huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tutulungan kita na palakihin ang mga batang ito. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan. Dahil si Fu Qingzhou ay hindi nire-respeto si Fulao, maaari ko siyang isama sa aking kampo. Madam Fu, ang ugali ni Fuzong, ikaw ang pinakaalam. Kung malalaman niya ang tungkol sa mga bata, tiyak na kukunin niya sila at aagawin. Malapit na siyang pakasalan si Jiang Shuxin. Talagang hindi ko hahayaan na siya ang maging stepmother ng aking mga anak at saktan sila. Kaya maaari ba akong humiling sa iyo na huwag sabihin ang tungkol sa mga bata kay Fu Qingzhou? Manugang, huwag kang mag-alala. Itatago ko ito. Nasa panig mo ako. Tungkol sa bata, ipinapangako ko na itatago kong sikreto. Kung gayon, sang-ayon na tayo. Yehey! Mommy, ano ang nasunog? Naku, ang aking braised beef. Lola? Qingzhou, pumunta ka agad sa bahay ng manugang mo. May malaking sorpresa. Hindi na, Lola. Nasa baba na ako ng gusali. Nandito na ako. 6. Hindi ba 5? Lola sa tuhod. Siya ang pangalawang kuya ko. Ang pangalan niya ay Longlong. 6 kayong magkakambal? Ikaw ang aking lola sa tuhod. Oh, halika. Bibigyan kayo ng lola sa tuhod ng angpao.
Wow. Gusto nyo ba? Salamat, Lola, sa tuhod. Salamat, Lola, sa tuhod. Salamat, Lola, sa tuhod. Salamat, Lola, sa tuhod. Naku, tapos na ang lahat. Talunan na tayong lahat. Bitawan mo. Ito ang bahay ko. Ang pagpasok ng walang pahintulot ay labag sa batas. Jiang Yumian, bakit takot na takot ka na pumasok ako? Baka may itinatago ka pa? Na ibang mga bata? Wala, si Sanbao lang. Sa tingin mo maniniwala ako? Si Sanbao lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung ganon, hayaan mo akong pumasok. And tingnan. Ah! Hindi ko kailangan ang pagkukunwari mong pagmamalasakit. Kung ganon, mukhang kailangan mo pa rin ang aking mabuting intensyon. Nako. Kakaiba, bakit walang tao? Anong walang tao? Hindi ba kami tao? Naku. Ngayon, nahuli na lahat. Jiang Yumian, alam kong nasa bahay ka. Buksan mo ang pinto. Shh! Dali, bumalik sa kwarto. Bawal gumawa ng ingay. Bawal lumabas. Kung hindi, magagalit si Mommy. Bilisan mo. Tara. Buti na lang, naunang itago si Liu Bao. Si Lola Fu ay kakampi ko, kaya malamang na itago niya ako. Alin? Lola, sa telepono kanina, sinabi mo sa akin na may malaking sorpresa. Ano iyon? Nako, ang Lola Fu na ito ay biglang kay Fu Qingzhou. Palihim na tumawag at nagbigay ng ulat. Fu Qingzhou, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, tapos na lahat. Fu Qingzhou, sasabihin ko sa iyo. Lola, magpatuloy ka. Fu Qingzhou, ganito kasi. Ano ba ang sasabihin ko? Tinatanong kita, Ay, bakit hindi ko maalala? Lola, hindi naman kayo nagkakasenile dementia. Ulit ha? Buti na lang. Fuzong, sa tingin ko si Lola ay may sakit. Medyo delikado. Kung ganoon, dalhin natin sa ospital para magpagamot. Tagapamahala, Zhao. Dalhin si Lola sa ospital. Opo. Umuwi na lang at isipin ulit, Lola. Bakit nandito ka pa sa bahay ko? Jiang Yumian, bakit hindi mo sinabi sa akin na may 4 na baby? Diyos ko! Paano niya nalaman na may dagdag pa? Anong 4 na baby? Sa tingin ko may sakit ka na yata. Si Bao ay pumunta lang sa Fu Group at na-hacking system dahilan ng pagkawala ko ng halos 10 bilyon. Matigas pa ang ulo mo? Kaya pala kanina wala si Longlong. Pala ay pumunta para harapin ang lalaking ito. Ang galing ng Longlong ko. Fuzong, anong biro ito? Ang Fu Group ay maraming talento. Paano naman maluloko ng isang bata? Anak ko siya. Masaya ako na lukuhin ako ng anak ko. Dali, tawagin mo ang 4 na baby. Dadalhin ko sila sa bahay. Bakit ko ibibigay sa iyo? Maliban kay Huhu, ang iba pang 3 anak ay lahat ng mga anak ko at ng asawa ko. Jiang Yumian, Huhu Xingxing Mengmeng, sila lahat ay aking mga anak. Longlong, Huhu Xingxing ay magkakamukha. Ano pa ang masasabi mo? Ang lalaking ito ay napakatuso. Palihim niyang ginawa ang DNA test. Ano naman? Sila ay aking pinanganak at pinalaki. Ano ang karapatan mong dalhin sila? Dahil ako ang tunay nilang ama, may karapatan at tungkulin akong alagaan sila. At saka, niloko rin ako ng asawa mong yon, di ba?
Bakit gusto mong magharap sa korte para sa isang laban sa pag-aagawan ng mga bata? Sigurado ka ba na isang single mother ay kaya mong harapin ang Fu Group na may daan-daang top lawyers? Fu Qingzhou, huwag kang masyadong magmalabis. Lumaki sila ng ganito, hindi mo sila inalagaan kahit isang araw. Sila ay pinalaki ko ng may paghihirap na nahirapan ako. Napilitan ko siyang labis. Ang babaeng ito ay puno ng kasinungalingan. Yun ay dahil ikaw ang unang nagsinungaling at itinago ang mga bata. Kung alam ko lang ang kanilang pag-iral, hindi ko sila kailanman pababayaan. Ikaw? Kung talagang maghaharap sa korte, sina Bebe at Dudu, tiyak na hindi na maitatago. Sige. Hayaan muna natin sina Huhu at ang iba na sa bahay ng lalaking iyon manatili ng ilang araw. Pagkatapos magplano. Sige, kung gayon pumunta sila sa bahay mo at doon tumira ng 2 araw. Pumunta kayo sa baba at maghintay. Ihahanda ko ang inyong mga gamit at ibababa. Chiang Yumian, huwag kang maglalaro ng anumang daya. Mommy? Long, Huhu, Sing, Mangmeng. Pumunta muna kayo sa bahay ng Fu ng ilang araw. Huwag kayong mag-alala. Malapit na si Mommy. Kayo'y susunduin pa uwi. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Dudu at Beibei, hindi ninyo dapat sabihin kahit isang salita kay Fu Qingzhou. Narinig ba ninyo? Narinig namin. Huwag kayong mag-alala. Alagaan namin si Mommy. Ito si Frank kay Mengmeng. Salamat, Lola. Ito ay Paul kay Huhu. Salamat, Lola. Para kay Longlong. Salamat, Lola. Lola, gusto ko rin. Ito para sa'yo. Salamat, Lola. Ano ang ginagawa ninyo? Ang mga ito na sina Huhu at Longlong, Sing at Mangmeng. Tiyak na hindi masaya sa bahay ng Fu. Si Mengmeng ay nangangailangan sa akin araw-araw na magkwento bago matulog. Ang batang ito ay pihikan sa pagkain. At saka, si Jiang Shuxin, ay hindi naman sila inaabuso, di ba? Mga munti, gusto niyong makipaglaban sa akin? Bali-baliktarin ko ang mga binti niyo. Tumigil. Hindi pwede, tawagan natin sila. Mga babies, kamusta na kayo? Okay lang kami, Mommy. Masaya kaming naglalaro. Mapagsamantalang kapitalista, ang bilis mong bumili ng puso ng mga bata. Hindi pwede, kailangan kong kunin sila. Bukas na lang. Miss Jiang, nag-uwi si Mr. Fu ng 4 na bata. Sabi niya sila ang mga young master at miss ng Fu family. Ano? Nanganak siya ng 4 na bata. Baboy ba siya? Ang dami naman niyang anak. Dito ka magbantay sa akin. Darating ako agad. Opo. Lola, ibinibigay ito ni Lola sa inyo. Ikaw na, Soro. Wala ka bang hiya? Huwag kang mang-istorbo sa aming Qingzhou. May asawa at anak na siya. Umalis ka na. Huwag mong takutin ang aking mga apo. Lola, sinabi ni Qingzhou na pakakasalan niya ako. Hindi niya pakakasalan si Jiang Yumian. Kaya ako ang iyong tunay na magiging manugang. Huwag kang mag-alala, pakitunguhan ko sila tulad ng aking sariling mga anak. Hindi ko sila pababayaan kahit kaunti. Lumayas ka. Lola, hindi mo ako mapapaalis. Kapag sinabi ni Qingzhou na umalis ako, saka lang ako aalis. Wala ka bang hiya? Mga baby, ito lahat ay mga regalo mula kay Mommy. Para sa inyo. Dapat kayong maging masunurin. Bibili pa si Mommy ng marami. Ang hirap alagaan ng mga batang ito. Tulad nga ni Jiang Yumian, ang babaeng iyon nakakainis.
Mga kuya, kailangan nating tulungan si Mami para makita ni Daddy ang tunay na mukha ng masamang babae. Huwag natin siyang hayaan na magtagumpay. Sige. Mga baby, naghanda si mommy ng dessert para sa inyo. Baby. Buti nga sa masamang babae. Kayong mga maliliit na sinta, hindi kayo tinuruan ni Jiang Yumian. Ngayon class ako ang magtuturo sa inyo. Halika rito. Halika. Tumigil ka sa pagsigaw. Pabayaan mo siyang sumigaw. Mami, binubugbog ng masamang babae si Mengmeng. May sasabihin ka pa ba? Tumigil. Jiang Yumian, tingnan mo ang gawa ng batang ito na pinalaki mo. Ginawa niya akong, ikaw. Pinapalo mo ang bata. Tao ka ba? Ako ang pumalo, ano? Paluin mo ako. Aray. Ikaw. Ano? Umalis ka. Ginang may masamang nangyari. Nag-away ang dalawang Jiang. Ano? Tawagan si King Zhou at pauwiin. Opo. Lola, anong nangyari? Nasaan ang mga bata? Nagtatago ang mga bata. Anong nangyari as nagtatago sila? Dahil sa masamang babaeng ito, inaabuso ang aking bauzi at binubugbog ang aking manugang. King Zhou, tingnan mo ang mukha ko. Si Jiang Yumian ang pumalo rito. Gusto ko lang lapitan ng bata. Ganyan ang ginawa niya sa akin. Ikaw talaga ang unang umapi sa anak ko. Kaya kita pinalo. Nagsisinungaling ka. Aling mata mo ang nakakita na nanakit ako ng bata? Sino ang nagsisinungaling? Alam mo sa sarili mo. Fuching Zhou, sa palagay ko, hindi na dapat ibigay ang mga bata kay Jiang Yumian. Mababaling landas ang mga bata dahil sa kanya. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa mga bata. Ipinapangako kong palakihin sila ng tama. Fuching Zhou, kahit mamatay ako, ay hindi ko ibibigay ang mga bata kay Jiang Shusin. Di mamatay ka na. Ikaw, pinalaki mo ang mga bata ng ganyan. Ikaw, hindi ka dapat maging ina. Tama na. Jiang Shuxin, sinabi ko na sa'yo, hindi mo dapat pakialaman ang tungkol sa 4 na bata. Ako ay dahil lang sa pangyayaring iyon na may pananagutan sa'yo. Sino ang pumayag na saktan mo ang mga bata? Fuching Zhou, hindi ko naman... Ginawa iyon. Lahat ng ginawa mo ay na-record ng CCTV. At nagsisinungaling ka pa? Fuching Zhou, makinig ka sa akin. Ako... Jiang Shuxin, ang mga bata ang aking limitasyon. Lumabas ka. Ayoko nang makita ka pa. Fuching Zhou, wala talaga ako. Ilabas ninyo ako? Wala talaga? Ilabas ninyo. Aray! Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyo akong hawakan. Fuching Zhou, lahat ito ay pakana ni Jiang Yumian. Wala talaga ako, Fuching Zhou. Hindi ko akalain na ang lalaking ito ay kayang maging matigas at hiwalayan si Jiang Shusin ng tuluyan. Mukhang hindi naman siya kasing sama ng inaakala ko. Ang masamang babaeng ito ay dapat pinalayas na. Fuching Zhou, simula ngayon bawal kang makipag-ugnayan sa kanya. Lola. Ako ay dahil lang 15 taon na ang nakalipas at gusto lang maging responsable sa kanya. Hindi ba ito ang itinuro ninyo sa akin mula bata? Kaya pala, gusto lang niyang maging responsable sa babaeng nung gabing yon. Walang pag-ibig kay Jiang Shusin. Ngayon sinaktan niya ang mga bata, kaya talagang hindi ko na siya maaring manatili. Iyan ay halos tama. Yumian, pasensya ka na sa nangyari ngayon. Lola, hindi ko na alagaan ang 4 na bata. Lola, hindi mo kasalanan. Ngunit pagkatapos ng gabing ito, nais kong iuwi ang mga bata para pakalmahin.
Sige na nga. Talagang natakot ang mga bata ngayon. Kung gayon, iuwi ko na muna ang mga bata. Ihahatid ko kayo. Hindi na, Fuzong. Kaya ko nang mag-isa. Puisit. Ah? Ngayon, alam mo na, di ba? Sino ba talaga ang mabuting babae na may magandang puso? Kung magsisisi ka ngayon, may oras ka pa. Huwag mong hintayin na ang manugang ko ay tuluyan ng mawalan ng pag-asa. Saka mo mararanasan ang walang masandalan, walang malapitan. Naiintindihan ko na, Lola. Lola, sasagot lang ako ng tawag. Hello? Mr. Fu, yung bagay na pinaimbestiga mo, nahanap ko na. 5 taon na ang nakalipas, may isang hotel employee na nakakita kay Miss Jiang Yumian na gusot ang damit, tumakbo palabas ng kwarto mo at nakuhanan pa ng litrato. Ipadala ko sa phone mo. Kaya pala babae ito nung gabing iyon. At nagsinungaling pa na nagnakaw ng jean. Sinungaling. Bastos kang bata ka. Anong tinatawa mo? Lola. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong mapapangasawa ko si Jiang Yumian. Ako ng responsibilidad sa mga bata at sa kanya rin. Ayon, mas maganda. Dumating na ang pagkain. Pagkatapos kumain, si nanay ay maghahatid kina Dudu at Beibei para sumali sa kompetisyon. Kayo 4 manatili lang sa bahay. Narinig ba? Mommy, gusto rin naming sumama. Sige, isasama kayo ni Mommy. Pero makinig kayo. Huwag maingay, narinig ba? Narinig po. Kumain na tayo. Dudu, Beibei. Makinig kayo sa staff. Nandoon kami sa audience area, maghihintay sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Mommy. Magiging masunurin kami. Go! Bye! Bye! Bilis, tara, alis na! May oras pa bago magsimula ang kompetisyon. Dito muna kayo mag-practice. Sige. Lumabas ka, ito ang practice room ko. Chenroy, anong karapatan mong itulak ang kapatid ko? Humingi ka ng tawad. Ito ang practice room na inassign ng staff para sa akin. Kahit inassign ng staff, ano naman? Ang kompetisyong ito ay sponsored ng kumpanya ng asawa ko. Kung saan gusto ng anak ko mag-practice, doon siya mag-practice. Kayo, mga batang walang ama, lumayas kayo. Mrs. Chen, pasensya na. Hindi ko alam na itong silid ng piano ay para kay Chen Rui. Pasensya na, dadalhin ko na sila agad. Jiang Beibei, dalhin kita sa ibang practice room. Siya ang unang nagtulak sa akin. Dapat siya humingi ng tawad bago ako umalis. Iyon ay... Si Jiang Beibei. Ang tatay ni Chen Rui ay hindi mo kayang galitin. Umalis na kayo? Tawag kay Mommy. Ako at si Bunso ay naapi. Halika agad at iligtas kami. Nako, si Dudu at si Beibei ay nasa panganib. Kayo 4, pumunta muna sa lounge. At maghintay kay Mommy, babalik siya agad. Kayong dalawang munting sinta, gusto niyong humingi ng tawad ang anak ko? Karapat-dapat ba kayo? Huwag mong apihin ang kapatid ko! Alright, ikaw munting sinta. Tingnan mo, papatayin kita. Tigil! Sino ka ba? At sino ka naman? Naglakas loob kang apihin ang anak ko? Alam mo ba kung sino ako? Ang asawa ko ay isang executive ng Fu Corporation. Ang kompetisyon ngayon ay itinataguyod ng Fu. Executive ng Fu? Natakot ka ba? Ikaw, munting sinta, humingi ka agad ng tawad sa anak ko. Kung hindi, ipapatawag ko ang station manager upang kansilahin ang kwalifikasyon ng anak mo. Ang dapat kanselahin ay ang anak mo, di ba? Siya ang unang sumuntok sa anak ko. At saka, kayo bilang organizer,
ay magpapabaya na maging bastos sa mga kalahok? Si Ji Chen ay talagang executive ng Fu Group. Ang Fu ay nag-donate ng maraming pera sa istasyon bawat taon, kaya hindi ko sila kayang galitin. Nanay ni Bei, sa totoo lang, maliit na bagay ito. Mangyaring humingi ng tawad kay Mrs. Chen. Ako naman ang mag-aayos para kay Bei na makahanap ng ibang practice room. Ano ang sinabi mo? Sila talaga ang nangapi sa amin. Bakit kami ang hihingi ng tawad? Tama, bakit kami hihingi ng tawad? Tama, bakit? Sige, dahil ayaw ninyong humingi ng tawad, tatawagan ko agad ang asawa ko para pumunta siya at kanselahin ang kwalifikasyon ninyo. Uy, asawa, ako at ang anak mo ay inapi. Pumunta ka kaagad dito. Siguradong patay ka? Sige, subukan natin. Eddie, tingnan natin. Kung totoo bang kaya ng asawa mong gawin ang lahat at baliktarin ang katotohanan? Ang plano ng ating kumpanya ngayong taon ay dapat ma-IPO. Kaya naman kailangan ninyo gawin ng maayos ang bagay na ito. Sandali lang. Daddy, halika na. Kami ni Mommy ay inapi. Naglakas loob kang apihin ang anak ko? Ayoko nang mabuhay. Sino iyon? Sinong nang-aapi sa asawa at anak ko? Mahal, dumating ka na sa wakas. Babaeng ito at ang kanyang anak, sinisikap niyang agawin ang practice room ni Chen Rui. Binugbog pa ako ng babaeng ito. Little cutie. Ang practice room na ito ay para sa mga may katayuan sa lipunan. At ikaw, isang cutie lang, ay karapat-dapat na narito? Umalis ka sa tabi ko! Bakit mo sinaktan ang anak ko? At nang-aapi ka pa. Malaking masama. Pinalo mo ang mommy ko. Hindi ka patatawarin ni Daddy. Daddy. Ang daddy ni Little Cutie. Ay siya ang Big Cutie? Tawagin mo siya. Papatunguhin ko siya rito at tatawagin akong daddy. Xiaoliu, Opo, nandito po. ipaalam sa station manager na kanselahin ang kwalifikasyon ng Little Cutie na ito. Makikipaglaban ako sa iyo. At nang aapi ka pa ulit. Mahal. Kaninong kwalifikasyon ang kakanselahin? Siyempre ang Little Cutie na ito. President Fu! Bakit mo sinigawan ang anak ko? Mahal. Sinaktan mo ang asawa ko. Ang asawa ko ay sa Fu Group, executive ng business department. Kung sasabihin niya sa presidente, aalisin kayong pamilya sa Haicheng. Tumahimik ka. Pasensya na, President Fu. Wala akong mata na nakakilala sa iyo. Nasaktan ko kayo at ang inyong anak. Huwag niyo po akong tanggalin. Humingi ako ng tawad. Huwag niyo po akong tanggalin. Mahal, baliw ka ba? Wala akong narinig na nagpakasal si President Fu, lalong wala siyang anak. Mahal. Siya ba talaga si President Fu? Kung matanggal ako, masisira ang buong pamilya namin. Totoo ba? Luhod ka na, luhod. President Fu, Mrs. Fu, Little Masters. Alam ko na mali ako. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Tanggal ka na. President Fu, patawarin niyo kami. Palabasin niyo sila. Patawarin niyo kami. Ikaw ang dahilan ng gulo, masamang babae. President Fu, kung wala nang ibang bagay, uuwi na ako. Saan mo gusto pumunta? Saan ka patatakbo? Hindi ko balak tumakas. Gusto ko lang iuwi ang mga bata. Lumabas muna kayong dalawa, okay? Sige. Laban, Daddy? Ay, Hindi ko sinabing umalis ka. Jiang Yumian. Sinungaling ka. Noong gabing yon, 5 taon na ang nakaraan. Ang babae sa hotel ay ikaw. Di ba?
Hindi. Hindi. E di mabuti. Hindi ako tutol na balikan ang gabing iyon. Tingnan natin kung ang babaeng iyon, ikaw ba o si Jiang Shushin? Ako. Umamin ka. Bakit mo ako niloko? Dahil sinabi mong gusto mo si Jiang Shuxin, ayaw ko siyang maging stepmom ng mga anak ko. Jiang Yumian, makinig ka sa akin. Hindi ko kailanman nagustuhan si Jiang Shushin. Akala ko lang ay ikaw ang babaeng iyon nung gabing iyon. Ngayon, sigurado na ako. Ano naman? Sumakay ka? Ihahatid kita sa trabaho. Miss Jiang, may nagpadala ng bulaklak para sa'yo. Oh, salamat. Dr. Jiang, galing ba ito sa boyfriend mo? Ang romantic. Uuwi na ako. Kita-kits bukas. Kita-kits bukas. Bye-bye. Ay, bakit ka nandito? Susunduin kita para sa date. Naku! Asawa pala ni Dr. Jiang. Bagay na bagay sila. Kaya pala kanina pa siya dumating. Sino pa kaya ang hinihintay? Ang tagal na naghintay. Si Dr. Jiang pala ang hinihintay. Wow, anong okasyon ngayon? Ang engrande. Mian. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Mian. Pakasalan mo ako? Mapumayag ka na. Daddy naman, pumayag ka na. Fu Qingzhou? Kailangan ko yata mag-isip. Okay lang. Maaari kitang hintayin. Mian. Pakasalan mo ako? Pumayag ka na. Pumayag ka na. Sinta. Si Qingzhou ay akin. Gusto mong pakasalan siya. Kung ganon, mamatay kayong lahat. Jiang Yumian, ipapahatid na kita. At kasama ang iyong munting sinta. Jiang Yumian, mamatay ka na. Fu Qingzhou. Jiang Yumian, bakit hindi ikaw ang namatay? Fu Qingzhou. Fu Qingzhou, kapit ka lang. Fu Qingzhou, kapit lang. Fu Qingzhou, kapit lang. Isusundo kita sa ospital. Ayos lang ako. Tumigil ka sa pag-iyak. Fu Qingzhou. Saklolo. Mommy, okay lang si Daddy. Magiging maayos siya? Dr. Jiang, Doktor, kumusta siya? malubha ang pinsala ni Mr. Fu. Wala pa siya sa ligtas na kalagayan. At malakas ang tama sa kanyang ulo. Maaring matagal siyang makoma o maging paralitiko. Dr. Jiang, manindigan ka kay Mr. Fu. Fu Qingzhou, ang tanga mo naman.
Mian, pakasalan mo ako, okay? Fu Qingzhou, kailangan kong mag-isip muna. Okay lang. Hihintayin kita. Hindi ka pa ba gigising? Nakapag-desisyon na ako. Sa sandaling magising ka, kukunin na natin ang marriage certificate. Mian. Tiyak na hindi ka iiwan ni Qingzhou, ikaw at ang mga bata. Magiging maayos siya. Fu Qingzhou, hindi ka pa ba nagigising? Mahigit 2 buwan ka nang nakahiga. At si Jiang Shuxin ay nabilanggo na ng 10 taon pagkalipas ng ilang araw. Pupunta ako sa Amerika kasama si Mu Yuan. Nagsiselos siya. Sige, dadagdagan ko pa. Fu Qingzhou, si Mu Yuan, ilang taon na akong hinahabol. Kung hindi ka pagigising, sasama na ako kay Mu Yuan papuntang Amerika at hindi na babalik. Hindi ako papayag. Nagising ka na? Mian, ako... Bawal kang sumama sa kanya. Ang tanga mo, niloloko lang kita. Kung hindi kita niloko, hindi ka pagising. Mian, papakasalan mo ba ako? Ang galing, ang galing. Ang galing. Sa wakas pumayag na si Mami. Pakasalan si Daddy na tanga. Hindi na siya mag-isa. Ang galing. May aso na si Mommy. Sa wakas, meron na tayong nanay at tatay. Sama-sama at kumpleto. Sutil na bata. Sa pagkakataong ito, dapat mong makuha ang aking manugang na babae at hindi ito makatakas. Mian, pakakasalan mo ba ako? Oo.